Yung pera na yon ay alam natin na pinagkagastusan ng mga sponsor para sa birthday ni Beyonce. Mahirap yun mga kaibigan, di ba? Ay kung nagastos natin sa aking pananaw, tao lang naman tayo na may pangangailangan, open ako. At pwede natin sigurong pag-usapan yung mga sponsor at yung mga tao na pasensya na kung nagawa man ito. Ang problema, mga kaibigan, ay hindi nagsasabi ng totoo. Hindi raw nagsasabi ng totoo. O paano kung maayos ang lahat ng ito kung hindi kayo magtatapat ng gusto? 'Di ba? Kasi sa akin, gusto kong ayusin. Pero paano? Pwede ko kayong pagharapin sa ano? Pero ang tanong natin mga kaibigan, nagamit nga. Okay, nandun na tayo mga kaibigan sa nagamit. Nagamit dahil sa pangangailangan at kung ano pa mang pangangailangan as in nagamit. Okay, hindi naman natin maalis kung talagang pangangailangan. Ang tanong ko dito mga kaibigan, ay pwede nating isettle. Yun ang inasabi ko, isettle natin. Na meron tayong katibayan na magbibigay ka ng ganoon, ganito, garin eh. Kaso sagot sa akin, okay na. Ade, ako medyo nanahimik. Kasi, ano na, in-update ko pagkatapos ng birthday ni Bibi Beyonce, mga kaibigan, mga kalingap. Ano na lagay? Okay na raw. Hindi ngayon ako hindi na ngayon ako iimik. Sabi nung nagreklamo sa akin, press, hindi pa okay. Ha? Hindi pa okay. Talagang mabibigat ang pasabog sa naging birthday, 18th birthday nito pong si Bebe Beyonce. Talaga namang jam-pack, sumasabog ang suporta ng mga tao. Doon mismo sa venue, sa mismong kaarawan ni Beyonce at ganoon din naman sa live comment section, ang tindi. Pagkatapos ng araw na ito, matitindi pa rin talaga ng mga pasabog ang ating pong nakikita. Doon po sa vlog ni Bebe Boping, nakita natin na nag-reaction siya at sinasabi niyang ito yung sinasabi niya na ilan sa mga pasabog na ating pong makikita at madidinig. Yun nga lamang, pinakiusapan niya yung ibang tao na involved na palampasin na muna yung mga pasabog na ito. Palampasin ang kaarawan ni Beyonce para wala namang makasira, para walang makaapekto at ma-enjoy ang moment, ang special moment na ito sa buhay ni Beyonce. Ngayon, nakita natin, tapos na ang kaarawan ni Beyonce, at lumalabas na rin yung mga ibang mga pangyayari, lalo na pagdating sa usapin po ng pera na inipon, no, na pinadala ng mga sponsor para magamit dito po sa kaarawan ni Beyonce, na sinasabi nga nila, base sa ating pong napanood, ay nagamit na talaga, nagastos na talaga sa ibang pamamaraan at sinasabing ibabalik daw. Kung ito po ay maibabalik pa, ibig sabihin, wala tayong magiging problema. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung tiwala, yung honesty, yung pagiging tapat. Kahit na maibalik mo man yan, kahit na mayroong pag-uusap na mangyari, hindi na maibabalik kung ano yung lamat na idinulot nito. Pero ang importante dito, yung panawagan, no, yung ginagawa ni Presbyrador na maayos yung sitwasyon sa pagitan nung nagtatago ng pera, pinagkatiwalaan ng pera, at ganun din naman sa mga sponsor. Hindi maiiwasan na pag pinag-uusapan ng pera, laging may kakabit na kontrobersya. Kung ito po ay hindi mabibigyan ng solusyon, mapipilitan po ang komite ng Kalingap na dalhin po yan sa Blue Ibon Committee. Nakita nyo naman ang nangyari dito kay Brother Jose nung siya po ay walang mailabas na mga resibo, walang mailabas na mga palusot sapagkat siya po ay huling-huli na pero hindi pa naman siya nakukulong. Itong si Brother Jose, na gusto niya na lagi siyang may hati, may pakinabang sa kanyang mga beneficiary at hindi siya makakapayag na hindi po siya kikita. At dito sa pagkakataon na ito, dahil tinitignan natin yung kanya pong katapatan, yung kanyang kredibilidad at atin pong ini-expose yung kanyang mga pagkukulang. Sapagkat lumalabas na siya po ay napakalinis na tao. Ang tawag doon, kakapalan ng muka. At dito nga, balik tayo dito sa ating pong issue. Sa pera na nawawala, sa pera na nagamit sa ibang bagay, ito po ay masasabi nating hindi tama. Kahit na maglupasay tayo at pumunta sa kisame, ang mali ay mali. Ang magagawa na lamang natin dito ay gumawa ng paraan. Ayusin ang magkabilang panig hanggat maaari. But that doesn't mean
na kung ano yung ating kagustuhan na magkaroon ng pagkakasundo at kalimutan na lang ang bagay-bagay, hindi po yan magiging madali. Sapagkat ang nakasalalay dito, ang puhunan dito, yung tiwala. Yung ating pong puso na nasaktan, na sinira ng iba. Na sinira ng iba sa pamamagitan ng paggawa ng hindi mabuti na nagdulot po sa atin na questionin yung mga tao. Yung pakiramdam na ikaw ay hindi na nirerespeto at nilalamangan. Ito po ang nangyayari. Kung sino man yung tao na yan na nakagawa ng ganitong bagay, pagdating sa usapin ng pera na para sana kay Beyonce sa kanyang kaarawan, hindi kita kilala. Hindi ko alam kung bakit mo nagawa yon, kung totoo man. Na kailangan mo pang itaya ang iyong reputasyon, ang iyong sarili, ang iyong pribadong buhay, kapalit nitong halaga na ito. Gaano ka-importante sa iyo yung pera at nagawa mong galawin ang bagay, ang pera, ang salapi na hindi para sa iyo. Sapagkat kung maipapaliwanag mo yan na maayos, kung magkakaroon ng pag-uusap, kahit papano, maiibsan yung mga katanungan. Pero don't expect na kapag kayo ay nakapag-usap ay okay na wala na magiging problema at kakalimutan na yung issue ng pananalapi. Lalo na itong pera na ito ay para sa kaarawan ni Beyonce. We need to accept again, the consequences ng ating mga actions. At tanggapin natin na hindi tayo pwedeng mga tuwiran na magdepensa, na maging defensive, kung alam natin sa sarili natin na mayroon po tayong pagkakamali. At doon naman sa mga sponsor, na sa tingin natin ay tayo po ay nalamangan at niloko, natural lamang po yan. Hindi ibig sabihin na natural na pabayaan natin. Naiintindihan natin ang bawat minuto na kayo po ay nasasaktan. Sapagkat tayo ay tao lamang at hindi madali na magtiwalang muli. Lalo na sa mga tao na gumagawa po sa atin ng mali. It's natural. Hindi ko pwedeng sabihin na okay lang yan. Hindi yan okay. Kahit sa akin, mangyari yan, hindi ako magiging okay. Pero welcome naman ako at bukas naman ako sa pag-uusap para sa ikaaayos ng lahat. At dito gusto kong simulan yung mga bagay na dapat nating matutunan, na natututo po tayo sa ating pagkakamali na hindi na dapat maulit at hindi na dapat mangyari pang muli sa iba. Itong mga halaga na ito ay malaki o maliit, ang pinag-uusapan natin dito, yung tiwala na ibinibigay po sa atin. Sabi ko nga, kapag hindi rin nagkaroon ng solusyon yan, dadalhin natin yan sa Blue Ribbon Committee. Parang yung nangyari na lang dito sa padala ng sponsor na para sana kay Lola Rupina na lola ni Bina Morales, hindi po nakarating sa kanya yung 2,000. Kahit na hindi ganun kalakihan. Pero yung pinuhunan po dito ay pagtitiwala. Para na kay Lola, nawala pa. At dito kagaya rin ng para sana sa birthday ni Beyonce. Para sa birthday niya na, nawala pa. Ganun din naman sa pagkakataon na ito. Now, we are hoping na sa mga susunod na araw, either bukas, sa mga susunod na araw, o linggo, ay maayos po ito. Pero, the consequences will always be there. Yung mga marka ng maling ginawa ay mananatili na dapat po nating unti-unting mapagaling sa puso at emosyon ng bawat isa. Na wag nang maulit at wag nang pamarisan pa ng iba. Yun lamang po. Ating mga kalingap, mga ka-Adonis, mga ka-Tekram. May pandagdag na naman tayo ng pambayad ng bills sa Pilipinas. At least, yun, pinaghirapan ko. Hirap na hirap nga akong mag-explain ngayon. No? At least hindi ko kinuha, di ba? Pinaghihirapan ko to. Okay ba? Yun lang.